Kamusta mga kapatid? Welcome to Motor Rev Pinas. This week is a Holy Week dito sa ating bansa. And ngayong araw to is mayroon tayong short ride going to Marilake. We will just eat some brunch. Umaga pa rin kasi and bago pa mag-lunch, so pagsasabay na natin. And ngayon, andito tayo sa Marcos Highway, going to Antipolo. Meron tayong susunduin doon. May mga kasama tayo later. And mula dun sa Upper Antipolo, bababa kami, papunta na ng Marilake. Sabay-sabay na kami later. So kita nyo naman, no? Kanina galing tayo ng Metro Manila. Actually Metro Manila pa rin naman na to. And napakaluwag talaga ng kalsada kapag Holy Week. Grabe, sobra. Imagine ilang lanes to, 5. Napakaluwag. Usually pag ganitong oras traffic, lalo na dun sa Commonwealth at saka sa Quezon Avenue, sobrang luwag, grabe. Take advantage natin itong walang traffic. Ang sarap mag-ride ngayong araw na ito. I'm not saying na you should go out tapos umalis-alis ka na lang ngayong Holy Week, diba? Yung iba naman namamanata eh. But this time for us as a rider, diba? Lalo ngayon may ride kami. It's a big opportunity para sa amin. By experience naman, diba? Yung less traffic ng ganitong oras, lalo na sa Metro Manila. So alright mga kapatid, I will give an update na lang mamaya kapag nakaakit na tayo ng Antipolo. And sabay-sabay na kami mamaya pababa going to Marilake. Excited na ako. Matagal-tagal na ako din nakapunta na Marilake ulit. Alright, ride safe mga kapatid. Let's go! Okay, so kompleto na kami. Nandito na pala si Macmac, si Ashley, wife ko, si Ate Michelle at saka si Kuya Ace. Ito yung pangmalakasan nilang NMAX. Titignan natin mamaya yan. Papunta na tayo sa may Marilake Isaw House. Alright, we're going to Tanay in Marilake. Ano lang to, malapit lang to actually. Hindi siya yung tulad nung dati namin pinuntahan na papunta na ng Laguna. So parang relaxing ride lang to. Tingnan natin kung after ba ng pagkain namin or lunch namin is magko-coffee ba kami or what. Bahala na si Batman. Summer ngayon, matindi init ngayon, temperature. Grabe. So ingat-ingat na lang tayo mga kapatid. Ngayong Holy Week actually, marami ngayon nagra-ride. Kanina lang marami ako mga nakikita nakamotor eh, mga naka-vest pa sila going to other churches o mga simbahan. Siguro bisita iglesia, no? Yung ginagawa nila. Kurbada. Ang isa sa nagustuhan ko sa Tanay over sa Batangas or Cavite is malapit lang siya from Metro Manila. And at the same time, yung mga daan na dadaanan mo is hindi yung puro highway. Although highway to, pero ikutin niyo naman, no, 'di ba? Madadaanan niyo 'yan eh. May makikita ka bang ganyan sa Cavite o Tagaytay man lang? Matadaanan mo sa Tagaytay o papuntang Batangas, pero dadaan at dadaan ka sa mga highway. Lalo na yung Emilio Aguinaldo Highway papunta ng Tagaytay, nakakaantok talaga yung daan doon. Kasi one straight highway lang siya, so medyo nakakaantok. Naranasan ko na yan nung papunta kami ng Batangas noon or nung Tagaytay ng time na yon. Gamit ko pa noon Suzuki address. Nakakamiss tuloy yung Suzuki address ko. Kahit na 110cc lang yun, dami ko napuntahan dun. Daming sigsag mamaya paakyat, tingnan natin. Nung nagpunta kami ng Pililla, dito yung daan din namin. Paakyat yun eh. Ang ganda ng Pililla na yun. Yung dala ko pa noon ADV 150 na pinahiram sa atin ng Honda Philippines. Ang ganda doon. Chill ride lang tayo. Ayoko na makapag-una-unahan muna. Gusto kong maranasan yung ganda ng Gusto kong may appreciate yung ganda ng view. Ang layo nito, 4.8 kilometers. 4.8.
Ang ganda ng panahon. Thank you, Lord. Uy! Ang laki ng bundok, oh! Sige, kaya mo yan. Pakita mo kung sino ka. Yan, pakita mo kung sino ka. Yun. Nakita na, nakita na. Ang daming trees. Uy, mangga. Baby mangga. Puro paakyat tayo. Ang lakas na sa paakyat. By the way mga kapatid, itong PCX natin, nilagyan ko to ng 1,200 RPM center spring. Tapos 17 grams na bola. Para sa akin saktong-sakto lang siya, lalo na sa mga paakyat na ganito o yung mga uphill. Maganda yung ano niya, bigay niya. Doon sa 19 nabibitin ako eh. Dito okay na okay siya. Siguro paano pa kaya kapag ginawa ko to na kahit 16 grams. Tapos 1,000 RPM na clutch spring, no? O pababa naman. Baras. Ace, dire-diretso lang. Ang ganda. So dito na tayo sa may mismong highway ng Marilake. We are only 14 kilometers away going to Isaw House. Ang dami nagmomotor, Holy Week kasi. Napit na tayo, 10 kilometers away. Ang daming motor, grabe, parang weekend. Usually kapag weekend ganitong karaming motor ang nakikita ko eh. Pero ngayon, since Holy Week, marami talaga, lalo na siguro sa mga iba pang kainan, no? Nagkawalaan kami, akala ko nauna na sila. Inayos ko kasi yung camera para sa ibang angulo ng shot. Yung pala nagpagas pa yung kasama namin. Nagpa full tank 50 pesos. Yun nga lang kapag sa dami na ng mga nagra-ride, no, yung mga kasabay mo, kahit mga auto. Ayan, katulad nito, imbis na yung pacing mo is yung gusto mo ma-achieve na bilis, hindi mo magagawa eh, kasi sa dami na rin ng mga nagmomotor eh. 'Di ba? Maganda sana to kung tuloy-tuloy. Kaya nga ako personally, mas preferred ko talaga yung weekday nagra-ride. Although ito weekday naman ngayon, Holy Week naman, pero ibig sabihin mga ordinary weekdays. Yun, mas preferred ko mag-ride nun kasi konti lang yung mga kasabayan mo sa daan. So mas na-enjoy mo yung patag na daan. Katulad nito mga kurbada na ganito, mas na-enjoy mo yun, yung may pacing ka eh, di ba? Yung speed mo na may maintain mo. Sa totoo lang, I'll be honest, gone are the days na pag Holy Week nasa bahay ka lang, hindi ka pwedeng lumabas kasi nga pag-iingat etc. That's good, okay naman yun. Nandun ka sa sarili mong tahanan. Para sa akin karamihan ng mga nagtatrabaho katulad ko, na ito lang yung week na talagang mahaba yung pahinga mo. So tinitake advantage din natin. Tulad niya, yung iba nagsiswimming, yung iba nag-outing, yung iba to katulad namin nagra-ride. Ngayon, there's nothing wrong kung hindi ka aalis ng iyong bahay. Kung diyan ka lang, okay lang yan. There's nothing wrong with that. Pero ayun, sa panahon natin ngayon, common na yung mamamasyal ka, pamilya mo, ganyan, 'di ba? Kasi tulad nga ng sabi ko, opportunity na yan. Lalo na sa buong isang taon, ilang Holy Week ba meron sa isang taon? Isang linggo lang naman. So, 'di ba, opportunity na rin talaga na to get out. And in our case, to ride. Okay, so 1.1 kilometers away na lang tayo, malapit na tayo.
I pray and I hope na masarap yung pagkain doon. Ang ganda ng view eh. Makulimlim doon, no? Wag naman ha. Pero sana masarap yung foods doon. Sabi naman maganda yung rating doon, mataas. Okay din yung mga foods. Pero tayo maging judge. Ganda oh. In 900 meters, turn right. Ayan oh, Isaw House. Oo, dito na tayo. Uy. Oh my God, sana may pwesto at parking. Okay, ito na tayo. Alright, so nandito na tayo mga kapatid. And tingnan natin yung loob kung maganda ba yung view. Lalo na yung pagkain. Let's go. Nilibre ko sila, wala silang pera eh. Kaya lahat ng bayad dito, okay. Sana mabusog din ako. Okay, let's go. Sarap ng food doon. Yun nga, maganda yung view, buti, praise God. Maganda yung panahon. Maambon kanina pero hindi nagtuloy-tuloy. Isaw House. Solid yung budbud nila. Okay, thank you. Alright, so mga kapatid, kakatapos lang natin mag-lunch dito sa Isaw House. Masarap yung meal nila actually, lalo na yung pancit tsaka yung barbecue. And yung rice, not so good yung rice para sa akin kasi kung fried rice or garlic rice ba yung matatawag nila ron, sana mas maalsa pa yung kanin. And personal preference naman, para sa akin lang yun. Tapos sana may sabaw. Wala sabaw eh. Asa ng sabaw? Nasa ng sabaw? Pero anyway, wala sabaw. Although masarap yung pagkain nila. Yung view, maganda yung view. Doon kami sa lower deck or lower level kami nagpunta. Para medyo solo namin yung dining area. Self-service pala doon mga kapatid. So kung o-order ka dun sa taas, tapos pay as you order, kukuha ka na lang ng number, tapos ihahatid nila sa baba. So ngayon mga kapatid, we planned naman, this is the third attempt na pumunta sa Jariel's Peak. Pangatlo na to. Pangatlong attempt na to na makapunta sa Jariel's Peak. Sana naman matuloy na kami. Yung first time kasi maulan, medyo delikado, may mga debris na hindi pwedeng daanan o tsaka bumabagsak. Then yung second one was nagka-aberya nga yung kasama namin sa motor. So kumain ng oras, wala na kaming time para makadiretso doon sa Jariel. Pero this time medyo maaga-aga pa. We have around less than 1 hour para makapunta doon. And I hope maging safe kami, maging safe yung daan namin, yung panahon makisama. And ayun, makarating kami. Makapag-picture lang dun sa arko, masaya na ako.
So alright mga kapatid, I will give an update pag papunta na kami o malapit na kami dun sa Jariels. Dadaanan ulit natin yung Santa Maria Laguna na pinuntahan namin noon last time. Oh, ano to? Biglang traffic. Baka checkpoint to. Ano to ba traffic? Ah, dito. Ay, inabutan pa ako. Ano meron dyan, sir? Ano meron dyan? Yung shrine. Ah, shrine. O kaya dinadayo. Rina Rica. Salamat! Update. Yung isa nating kasama, paubos na yung gas. Paano? Nagpa-full tank. 50 pesos. Full tank 50 pesos. Eh, no? Eh, naman ko, naghanap ata siya ng mga gas na debote. Kahit yun lang. Tapos pabalik na lang o may madaanan. Goods na. Okay, so eto. Papagas muna kami ng debote. Ayan o, unleaded oh. Eh di mag 2 litro ka na. Dami ko. Sige. Ano mo na lang kung puno? Umapaw na siya. Ito nga, patawin mo lang. Ito, unleaded rin yung NMAX niya. Kaya pala mabagal, unleaded pala pinapagas nito. Ayan o. 150. Ultak na sa'yo? Isa lang sa'yo? Nakapagpagas na kami. Ito, nakadalawang bote. 2 long neck. Ito, nakadalawang long neck rin. Oh, let's go, let's go. Go to Jariels na. Buti na lang yung P6 ko, nagpa full tank na ako kagabi. Eh, ang gas tank nito, 8.1 liters. Naglalaro ako ng 37.2 kilometers per liter. So, not bad, di ba? Anyway, medyo halfway na tayo. Kung ako nagkakamali. Yung tuta. Muntik na yung tuta. Dito kami yung last vlog ko ng Marilaki sa may Santa Maria, Laguna. Oy, praise God, malalagpasan na kita. Wow. Ito na nga ba? Jariels na nga ba? Jariels na nga ba to? Abangan natin. Woohoo! Oy! Yung arko! Narating din namin. Kala ko drawing na naman tayo eh. Nakarating din, oh. Praise God, dito na tayo sa Infanta, yung arko. Grabe. First time ko makapunta dito. Yung drawing namin nakulayan na. Ito yung kilometer 90 na actually dati ko pa naman gusto puntahan yan. Pero this time Jariels muna tayo. Ito na, Jariels na nga ba? Let's go! Oy, ang lamig. Grabe yung lamig naman dito, buddy. Ang lamig dito. Summer dito, yarn. Grabe, wala na akong makitang araw. O, tingnan nyo, oh. Hamog, oh. Ganun tayo kataas. Eto na ba? Eto na, Jariels.
Nakarating din tayo sa Jariels. Alright, ito na mga kapatid, Jariels na tayo. Naabutan natin. Yun, no? Nice, nice, very nice. Okay, so mga kapatid, dito tayo sa Jariels Peak. Nakarating din tayo at last. Ako personally excited ako dito makapunta kasi nga ayun, like what I told you kanina, nasa isa sa mga bucket list ko to. And kasi nakatatlo kaming plan papunta dito. This is the third attempt and finally napuntahan din natin, no, Jariels Peak. And malaking accomplishment sa akin, lalo na sa motor namin, itong PSX 160. And ayun, nakakatawa lang. And Friday ngayon, Friday. Supposedly trabaho ko ngayon, pero yun nga, opportunity na rin bilang holiday or Holy Week. Ngayon wala akong trabaho, kaya tinake opportunity na rin natin para makapunta ngayong araw dito sa Marilaki. Galing. So tingnan natin sa loob kung ano meron. Let's go. Kakatapos lang natin dito bumisita sa Jariels Peak. Ano na pala siya, kainan lang pala siya, parang karinderya. Ina-expect namin kasi sana merong coffee ganon. Dito na sana kami magko-coffee dahil nga nag-lunch na kami. Ang importante kasi doon para sa akin is napuntahan namin itong Jariels Peak kasi big accomplishment siya para sa, lalo na sa bilang rider, di ba? Dahil ito nga yung one of the highest peak ng Marilaki. Pag nakapunta ka dyan, accomplishment na di ba? Nasa checklist mo na yan. Kaya nga maraming riders na pumupunta dito sa Jariels Peak na to. Ito mga kapatid, siguro ganun talaga yung galaw sa atin ni Lord minsan. Kasi today is a Good Friday. Supposedly talaga sa, ako kasi video editor ako ng Channel 4 sa auto review. And ang pinaka-busiest day ko talaga, pinaka-busy day ko is Friday kasi ang submission ng aming material o ng video na ine-edit ko linggo-linggo is every Saturday. So kailangan Friday is tapos na yung buong episode na ipapalabas namin sa Channel 4 and sa aming social media platform. So technically talaga Friday yung pinaka-busy ko. So two things, una, ito yung binigay sa akin ni Lord na libre ako na Biyernes. Yung talagang Friday wala akong trabaho at nakapag-ride ako. Na-enjoy ko yung tanawin, na-enjoy ko yung nature, na-enjoy ko yung mismong ride. Na-enjoy ko yung company namin. Una na yon. And second, yung dapat nga ang original plan namin is magsi-swimming. Tapos by Wednesday last week o this week is makakabook ako ng sasakyan. Nakabook naman ako, kaso nagkaroon ng aberya dun sa inuupahan ko o nire-rent ko sasakyan. Ayoko na pahabaan yung story na ganun, but siguro yun nga hindi man nangyari yung pinaplano mo, pero yung plano ni Lord sa'yo is magiging better. Yun yung ibig ko sabihin, yung plan ni Lord is better than your plans. Hindi man natuloy yung plano namin na swimming, yung family swimming, pero ito as a backup plan, o sabihin natin actually hindi nga namin masyado pinagplanuhan ito kung ano yung napag-usapan namin, yun pa yung natuloy. And actually wala pa nga kaming final na plano talaga dito kung saan kami dalhin. Katulad nitong Jariels, wala naman kami talagang usapan na makapunta dito. Ang usapan lang talaga namin is yung Isaw House dito sa Marilaki, sa baba.
So praise God kasi natuloy. So yun lang gusto ko lang i-share sa inyo mga kapatid, na talagang na-appreciate ko itong araw na ito kasi mahalaga sa akin eh. Dahil yun sa trabaho ko, kailangan ko ng pahinga, kailangan ko yung merong peace of mind ka rin, di ba? Hindi yun lagi kang focus sa trabaho mo. Don't get me wrong, mahal na mahal ko trabaho ko. I love what I do, lalo na bilang video editor. Pero minsan, masarap yung mag-unwind ka rin, di ba? Kaya pinilit ko talaga yung Biyernes ko na i-ride namin, dahil next Friday at sa mga susunod ng Fridays hindi na pwede. Trabaho na ulit, di ba? So maraming salamat, unang-una sa lahat, sa mga nakasama ko, sa aking misis na si Bernice, kay Kuya Ace, sa Chef Ace, sa Ate Michelle, and kanilang NMAX, di ba? Sa may-ari ng Honda Click na si Ferdinand Macmac and si Ashley. Thank you so much sa kanilang pagsama sa amin dito sa ride papuntang Marilake, diba? So sana masundan ulit, sana magkaroon pa tayo ng mga rides pa dito. Hindi naman natin kailangan na pumunta pa sa mga sobrang malalayong lugar para ma-enjoy natin yung creations ni Lord eh, diba? Ang importante lang doon, ma-enjoy mo yung company, ma-enjoy mo yung pupuntahan mo, yung food, yung destination. And maraming salamat sa pagsama muli sa akin for today's vlog. Matagal-tagal tayong hindi nakapag long ride, and eto na yon, isa na yon, no? Alright mga kapatid, dito ko natatapusin ang aking vlog dito sa ating ride going to Marilake. And thank you so much for enjoying, and I hope you enjoyed watching and viewing our today's video. And maraming salamat sa pagsama dito sa another adventure natin going to Marilake. Nag-enjoy tayo sa ating lunch sa Isaw House, lalo na sa mga zigzags and roads ng Marilake. And ito yun, finally, what a big accomplishment na natuloy tayo sa Jariel's Peak. But then again, if you enjoyed watching this video, please like, share, and comment down below. At kung bago ka sa akin channel, subscribe ka na rin kapatid, and hit that notification bell icon para palagi kang updated sa mga upcoming videos ko. Hanggang dito na lang, ride safe. Balik tayo Jariel's trip lang, Jariel's ulit tayo.